Mga sabungista, may tanong lang ako. Kung bibigyan ka ng dalawang pagpipilian, alin ang mas pipiliin mong maging matatag sa iyong breeding program? Ang inahin o ang tandang? Maraming taon na ito na pinagtatalunan sa mundo ng pag-aalaga ng mga Nokis, pero hanggang ngayon, marami pa ring naguguluhan. Ngayon, sama-sama natin pag-usapan, suriin at laliman ang isyong ito. Pero hindi lang basta paliwanag. Gagawin nating kwento, halimbawa at aral na pwede mong dalhin sa sarili mong yarda. Kung pag-aalaga ng Nokis ang pag-uusapan, lahat tayo ay gustong magkaroon ng linyada ng Nokis na matibay, consistent at kayang ipasa ang magagandang katangian mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Pero para magawa ito, kailangan natin ng dalawang haligi, ang tandang at ang inahin. Ang tanong, sino ba sa kanilang dalawa ang mas may bigat sa tagumpay ng isang linyada? Ang iba ay nagsasabing tandang dahil siya ang nakikita, siya ang may dala ng pangalan at siya ang madalas na pinagmamalaki. Ngunit meron din mga nagsasabi na ang tunay na sekreto ay nasa inahin dahil siya ang pundasyon ng lahi. Pero sino nga ba ang tama? Kung titingnan natin sa genetics, ang inahin ang may hawak ng isang bagay na tinatawag na mitochondrial DNA. Hindi natin kailangan gawing komplikado ang usapan. Sa madaling salita, ito ang lahi na ipinapasa ng nanay papunta sa kanyang mga anak. Ito ay nakakaapekto sa stamina, resistensya, at pangmatagalang tibay ng katawan. Kaya nga kung mahina ang inahin, mahina rin ang mga magiging sisiw. Kahit gaano pa kagaling ang iparis mong tandang. Ang inahin din ang mas madalas na nagdidikta ng consistency o yung pagkakapare-pareho ng kalidad. Ang tandang ay pwedeng magbigay ng maraming anak mula sa iba't ibang inahin. Pero ang isang brood hen o isang inahin, kahit kakaunti lang ang sisiw kada taon, ay kaya magpasa ng mga katangiang paulit-ulit mong makikita sa mga anak niya. Siya ang blueprint na nagtatakda kung magiging matibay ang isang linyada o hindi. Isipin mo na ang isang inahin na may magandang resistensya, kahit ilagay mo sa simpleng yarda, hindi siya agad tinatabla ng sakit at lahat ng sisiw niya ay lumalaking malulusog. Sa kabilang banda, kung ang inahin ay mahina at madaling tamaan ng sipon o kapitan ng bulate, makikita mo ang lahat ng sisiw niya ay ganoon din ang kahihinatnan. Ang tandang ang nagdadala ng anyo at karakter ng strain. Siya ang nakikita agad ng tao, ang hugis ng ulo, tindig, lapad ng dibdib, kulay ng balahibo. Lahat ng ito ay unang tumatatak sa isip ng ibang breeder, kaya madalas kapag may maganda kang tandang, siya yung pinapakita at pinagmamalaki mo. Bukod sa itsura, malaki rin ang papel ng tandang sa pagpapalaganap ng pangalan ng isang linyada. Dahil nga kaya niya magbigay ng maraming anak mula sa iba't ibang inahin, mabilis na kumakalat ang kanyang impluwensya. Sa madaling salita, siya ang poster boy ng isang strain. Pero may tanong tayo rito. Kung ang tandang ay maganda sa paningin, pero pinaris mo sa mahina at hindi consistent na inahin, magiging matibay ba ang mga anak nila? Marahil sa unang henerasyon ay oo, pero sa ikalawa, ikatlo, unti-unti na rin nalilitaw ang mga kahinaan. Narito ang mga karaniwang pagkakamali. Dito po mapasok ang mga pagkakamaling madalas gawin ng mga baguhang breeder. Una, nadadala sila sa ganda ng tandang kapag nakakita ng tandang na malapad ang dibdib, maganda ang tindig, at astig ang itsura. Agad nila pinapalahi kahit hindi nila alam ang kalidad ng inahing ipapares. Sa una, nagiging maganda ang resulta, pero sa mga susunod na henerasyon, nagiging iba-iba na ang kalidad. Ang consistency ay nawawala. Pangalawa, may mga breeder na hindi masyadong binibigyan ng pansin ang pagpili ng inahin. Para sa kanila,
Basta may tandang na maganda, sapat na yon. Pero tandaan, ang inahin nagdadala ng kaluluwa ng iyong programa. Kung mahina siya, babagsak din ang iyong linyada. Para mas maging malinaw, gamitin natin ang mga halimbawa gamit ang mga mismong mundo ng Nokis. Isipin natin ang dalawang tandang. Ang isa ay galing sa inahin na kilala sa tibay. Matibay resistensya at consistent ang mga anak. At ang isa naman ay galing sa broodhen o inahin na mahina, madaling magkasakit at hindi consistent ang mga sisiw. Kung ipahahambing mo ang dalawang tandang na ito, alin na mas pipiliin mo maging pundasyon ng iyong programa? Malinaw na pipiliin mo ay ang tandang na may matibay na inahin sa likod. May kasabihan nga ang mga matatagal ng breeder, ang tandang ang nagpapakita ng ganda, pero ang inahin ang nagtatakda ng tatag. Pero hindi rin tama na isang tabi na lang ang tandang. Kung ang inahin ang kaluluwa, ang tandang ang mukha. Isa ang nagtatakda ng pangmatagalang kalidad at isa nagdadala ng pangalan at anyo. Kung pagsasamahin ang tamang tandang at matatag na inahin, doon ka lang makakabuo ng strain na hindi lang maganda ngayon, kundi consistent din sa mga susunod na taon. Itong dahilan kung bakit ang mga sikat na breeder ay hindi basta-basta naglalabas ng inahin. Madalas ang ipinapakita nila ay ang mga tandang. Dahil yun ang nakikita agad ng publiko, pero sa totoo lang, ang pinakamahalagang kayamanan nila ay ang kanilang mga broodhen na hindi basta nakikita ng iba. Kung nagsisimula ka pa lang, tandaan mo ito. Huwag kang magpapadala sa panlabas na anyo lamang. Oo, mahalaga ang itsura at tikas ng tandang, pero ang inahin ang nagdadala ng consistency at tibay. Piliin mo ang inahin na maayos ang katawan, malakas ang resistensya at subok sa pagpapalaki ng sisiw. Huwag kang matakot na gumastos o maglaan ng oras sa pagpili ng magandang inahin. Dahil kahit isa lang o dalawa ang meron ka, kung sila ay matatag, makakabuo ka ng strain na tatagal. Kung titingnan natin sa mas malalim na pananaw, may dalawang direksyon ng breeding, short term at long term. Sa short term, ang tandang ang mabilis na nagbibigay ng resulta. Dahil kaya niya magbigay ng maraming anak sa iba't ibang inahin. Mabilis mong makikita ang kanyang impluwensya. Kaya't maraming baguhan ang napapaniwala na tandang lang ang mahalaga. Pero sa long term, ang inahin ang tunay na nagbibigay ng katatagan. Siya ang nagdidikta kung consistent ba ang strain o hindi. Kapag mahina ang broodhen, madaling masira ang linyada. Kapag mahina ang broodhen, madaling masira ang linyada sa ikalawa o ikatlong henerasyon pa lamang. Kaya kung gusto mong bumuo ng isang strain na pangmatagalan, kailangan mong unahin ang kalidad ng broodhen. Kung mapapansin mo, ang mga kilalang breeder ay laging maingat sa pagpili ng inahin. Ang mga broodhen nila ay dumadaan sa matinding selection. Hindi lang sa anyo, kundi pati sa ugali, resistensya at kalidad ng mga nagiging anak. May mga breeder pa nga na sinasabi, ang tandang ay pwede mong bilhin pero ang broodhen ay kayamanang hindi basta-basta ibinebenta. Dahil alam nila na ang tunay na tatag ng kanilang linyada ay nakasalalay sa mga inahin na pinili nila. Kaya balik tayo sa tanong, alin ang mas mahalaga, inahin ba o tandang? Ang sagot ay pareho silang mahalaga. Ang tandang ang mukha, ang inahin ang kaluluwa. Ang tandang ang nagdadala ng pangalan, ang inahin naman na nagtatakda ng tatag. Kapag tama ang balanse ng dalawa, doon ka pala makakabuo ng strain na pangmatagalan at consistent. Ma-idol, sa susunod na pipili ka ng papalahi, tandaan mong hindi sapat na tumingin ka lang sa itsura ng tandang. Bigyang halaga rin ang inahin. Dahil kung walang matibay na inahin, mawawala rin ang kinang ng pinakamagandang tandang. Ang inahin ng pundasyon, ang tandang ang bandila. At kapag pinagsama mo sila ng tama, makikita mo ang tunay na sining at husay ng iyong pagpapalahi. Hanggang dito na lang ang video na to at sana ay may napulot kayo at may natutunan.
At kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag mo namang kalimutan na mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng ating future videos. Ito pong muli si Bobby Nasino ng Sabongista TV.